Ako po si Mildred Siblario na nagtatrabaho sa Kuwait, kaagapay ng serbisyong OFW. Serbisyong OFW. Narito na ang programang agapay ng mga Pilipinong manggagawa sa ibang bansa. Hatid ng FEBC Radio TV at ng Global Filipino Movement. Serbisyong OFW. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago, Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYVS Bacolod, Pinoy Connection, FEBC Radio TV YouTube channel, Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV at sa inyong himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan. Mapagpalang araw sa ating lahat. Happy Friday mga kaagapay! Good morning, good afternoon, at good evening sa iyo na nakikinig sa Middle East countries, America, Europe at sa iba pang bahagi ng Asia. Tayo po ay muling maglilingkod sa ating kababayang OFWs at kanilang mga pamilya. Samahan mo kami sa isang oras na makabuluhang payo at kwentuhan patungkol sa laban natin sa issue ng human trafficking. Ako po ang inyong lingkod, Aisa Anudin, isang social worker at training officer ng Katilimban sa Kalambuan Organization Incorporated. Kasama ang aking partner, Arnold John Morte, isang social worker at advocacy officer galing sa Katilimban sa Kalambuan Organization Incorporated. Halina't samahan ninyo kaming maglingkod sa ating mga kababayang Pinoy dito sa Serbisyong OFW, FEBC Radio TV, miyembro ng Kapisanan ng Broadcaster ng Pilipinas. Mag-abroad ay di biro. Balak na magtrabaho sa ibang bansa, mga negatibo at positibong epekto nito sa buhay mo. Mag-abroad ay di biro. dito sa laban kontra human trafficking, nais nating maibahagi ang mga importanteng kaalaman na makakatulong sa mga nais na maging OFWs o Overseas Filipino Workers upang maiwasan na maging biktima ng silent crime o tinatawag nating human trafficking. Ngayong umaga, alamin natin kung ano ang batas ng human trafficking kasama ang Assistant City Prosecutor ng Department of Justice 9 na si Attorney Sharon May Sales Belisario. Ayan, good morning po, Attorney. Good morning po, Attorney. Good morning sa inyo, Jan and Aina. Baka bago tayo magsimula, Attorney, baka may gusto po kayong batiin ngayong umaga. Gusto kong batiin ang lahat ng mga nakikinig ngayon, lalong-lalo na at meron pala tayong mga OFW na nakikinig sa atin. Mabuti at magpa-participate at nakikinig sila today so that they will be able to know ano yung mga karapatan nila at ano yung mga proteksyon na dapat nilang matanggap sa gobyerno at kung saan mang state sila nanaro. Yes, Attorney. So, Attorney, bilang panimula po ay bigyan natin ng kaalaman ang ating mga viewers kung ano nga ba si human trafficking at ang pagkakaiba nito sa illegal recruitment. Okay. Yung anti-trafficking, yung trafficking in person, ito yung nire-recruit ka, dinadala ka sa ibang lugar or binibigyan ka ng promises na magtatrabaho sa isang company or isang employer, but yung purpose naman niya is for exploitation. Whereas yung illegal recruitment naman, whether for exploitation or not, as long as yung nag-recruit sa kanya ay hindi binigyan ng authority or ng permit ng gobyerno para mag-recruit at maglagay ng tao sa isang trabaho or ipadala para magtrabaho. That is illegal recruitment. Pero yung trafficking talaga is ang purpose niya is exploitation. For exploitation talaga. Ayun. So, na-emphasize nga kuya dyan, no, na yung purpose talaga ni human trafficking is for exploitation. Yes. Ayun. So, Attorney, ano-ano ang mga batas na nagpoprotekta sa mga biktima ng human trafficking? Okay.
First, nagkaroon tayo ng batas na RA 9208. However, parang tingin ng ating gobyerno is kulang pa. So nagkaroon tayo ng expanded anti-trafficking law, which is yung RA 10364. And pagkatapos ng ilang taon, after magkaroon ng mga cases, mga rescue, our state felt, our government felt na parang kulang pa. May mga violations pa, may mga exploitation pa na hindi pa nako-cover ng RA 10364. So yung expanded anti-trafficking law natin, nagkaroon ulit siya this year, 2022, ng expanded anti-trafficking law. Ito na yung tinatawag nating RA 11862. Yes po, attorney. Sa mga nabanggit nating Republic Act, ano po ba yung pagkakaiba ng mga ito? Yung RA 9208, nakapaloob doon yung mga sexual exploitation, sexual abuse, yung labor abuse, at saka yung organ trafficking. However, hindi nakapaloob doon yung mga accessories, ano yung mga liability ng mga tumutulong doon sa mga abusers or mga traffickers. So, nung nagkaroon ng RA 10364, sinari na rin yung attempted trafficking in persons, kasi dati sa 9208, walang attempted. So, nagkaroon na rin ng yung mga tumutulong, meron na rin silang liability. Kahit wala silang principal or direct participation, as long as tutulungan nila yung mga traffickers na, kumbaga, maging successful ang kanilang pag-exploit sa ibang tao, magkakaroon na rin sila ng liability. Ngayon, nung nakita ng ating mga stakeholders na para bang kulang pa rin, na meron pa rin mga exploitation, may mga acts pa rin na hindi nako-cover. So this time, naipasa yung 11862, sinasali na ngayon yung paggamit ng internet, at na-mention na rin yung ating mga members ng IPs, ano yung magiging liability kapag ang victims are members of IPs, kapag nagkaroon ng mental or emotional impact doon sa victim, kasali na siya ngayon. In the past, hindi pa. So kumbaga, yung RA 11862, in-expand pa niya yung expanded RA 10364. So, yung mga tutulong, yung may mga pagpepeke ng mga travel document, magiging liable na rin sila ngayon under RA 11862 on top doon sa mga ibang batas na pwedeng ikaso sa kanila under the revised penal code. Okay. So ayun, mas naging malinaw na sa atin, no, na sa mga sumunod na mga taon, mas naging malawak yung Kumbaga, ating lumilevel batas. up yung Yes, batas. Kuya Jan, no? Mm-hmm. So, dun sa RA 10364, nagkaroon na ng mga accessories, nabanggit na din si attempted trafficking. Ganon din sa bagong batas natin, ngayong taon lang na ipasa, yung internet, since halos laganap, no, yung paggamit natin ng internet, at hindi natin masyadong natututukan na baka possible nang maging biktima yung ating mga kababayan gamit lamang ng internet. Yes. Actually, during lockdown, lahat tayo parang naka-focus sa internet as entertainment, no? For entertainment purposes. So, yun. Habang parami ang gumagamit ng internet, parami rin ang mga human traffickers na gumagamit ng internet. So, may mga kababayan tayo na minsan hindi nila alam kung paano gamitin yung internet, kaya minsan nagiging biktima din sila ng trafficking in person, na itong tinatawag natin na human trafficking. Yes, exactly, Kuya Jan. Yes. Ayun. So ipagpapatuloy natin ang ating pag-uusap pagkatapos ng ilang mga paalala at magbabalik ang Serbisyong OFW. Serbisyong OFW. Ang dami nating kababayang nagkamali sa mga desisyon nila sa buhay. Mali ang piniling landas. Mayroong tumigil na sa pagpapadala ng remittance sa pamilya
Dahil ubos lagi ang sweldo sa kung ano-anong uso. Mayroong mga nagnanakaw sa sariling amo. Mayroong na in love sa bawal na relasyon. Mayroon namang mga nasangkot sa gulo at nakapatay pa ng kapwa. Sila ang madalas maibalita ng media sa Pinas. Pero higit na marami ang mga successful na kababayan natin. Marangal ang takbo ng buhay, masipag sa trabaho, tapat sa tungkulin, kilala sa husay sa kanilang propesyon, iginagalang ng ibang lahi. Sila ang mga tahimik na ehemplo na hindi halos napapansin. Sa huli, nasa atin ang choice. Kaya natin maging failure, kaya rin nating maging matagumpay. Ano man ang choices na hinaharap mo ngayon, kabayan, may kalayaan kang pumili. Pipiliin mo ba ang mabuti o ang masama? Papanig ka ba sa mali o sa tama? Ang kaibigan mong sasama sa'yo sa desisyon mong iyan ay si Jesus, na lubos na nakauunawa ng lahat ng dinadaanan mo ngayon. Lapitan mo siya't kausapin sa dalangin at hayaan mong patnubayan ka niya. @702 DZAS FEBC Radyo TV. Radyo TV. Agapay ng Sambayanan. Serbisyong OFW. Nagbabalik ang serbisyong OFW dito sa 702 DCAS Radyo TV. Patuloy nga tayo sa pagbibigay ng tulong sa mga nais mag-abroad o maging overseas Filipino workers upang maiwasan na maging biktima ng human trafficking. Kanina nga dyan, no, nabanggit ni attorney ang mga batas na pumoprotekta sa mga magiging biktima ng human trafficking. Ngayon naman po, attorney, ano naman po yung mga elements ng human trafficking na nakapaloob sa batas na ito? Thank you. Yung elements na tinatawag natin, meron tayong tinatawag na acts, means, at saka yung exploitative purpose. Yung acts, eto na yung mga recruitment, transporting, obtaining, harboring, receiving, or abducting a person by means. Yung means is pwedeng may threat, may fraud, may force, coercion, or intimidation for purposes of exploitative purposes. Like for example, yung removal of organs, or di kaya gagawin silang prostitutes or yung forced labor, yung mga exploitative purposes. Now, yung tatlong elements na yon must be present if the victim is adult, is of legal age. But if the victim is a minor or a child, meaning below 18 years old, yung means hindi na siya nire-require, hindi na siya kailangan para magkaroon ng kaso. Yun lamang yung acts, yung pag-recruit, yung pang-eengganyo, pag-offer, pag-harbor, intimidation. Wala nang intimidation kasi yun yung means. And yung pinaka-purpose is for exploitation. Yun na yung ginagawa silang prostitute or ina-abuse sila sexually or yung forced labor or di kaya pagbebenta ng kanilang internal organs. So, yun yung tatlong elements na importante na dapat present sa isang kaso para makapag-file at mabuo para magkaroon ng kaso sa korte. Ayun. So may pagkakaiba pala siya, attorney, no, na kapag adult yung ating mga biktima, tatlong elements talaga yung dapat na makita. Pag bata naman, yun lang yung dalawa, yung acts and yung purpose. So ngayon, attorney, para mas mabigyan natin ng malinaw na example ang ating mga tagapakinig, pwede po ba tayong magbigay ng halimbawa ng mga sitwasyon na nakapaloob sa mga elements na ito, attorney? Yes. Meron tayong mga cases na natatanggap, like for example, yung pamilya ng bata may pinagkakautangan sa ibang tao, and if they cannot pay their obligation,
minsan ang ginagawa nila, yung anak nila, pinapagtrabaho nila doon ng walang sweldo. Kumbaga, death bondage ang tawag doon. Exploitative siya kasi hindi naman pwedeng magtrabaho ang minor, and at the same time, mas lalo na kung wala pang sweldo. At ang pinagbabayaran pa niyang utang is hindi niya utang, utang ng parents niya. Obligation yun ng nanay niya or ng tatay niya, pero hindi siya dapat ipinapasa sa anak nila. Yan yung pinaka-common kasi yun yung parang yung may mga mahihirap na parents na yun yung way nila. Hindi nila alam, unknowingly, they're already committing trafficking in persons. Meron namang iba na because kulang yung pera nila para ma-provide yung needs ng kaning family, it's either mang-iengganyo sila ng kapitbahay, kaibigan, or even sariling kamag-anak nila or anak nila, i-offer nila for sex sa ibang tao in exchange of money. And that is trafficking in persons. So, kasi exploitation pa rin siya. Yun, no? Yung mga nabanggit ni attorney, talagang nangyayari siya, Nangyayari no? talaga Yung siya. hindi alam ng mga parents na nakakagawa na pala sila ng crime, no? And para sa kanila, tulong yun dapat ng anak sa kanila, which is Yes. very wrong, na hindi nga dapat yung mga bata yung magtrabaho or maging kapalit ng mga utang nila. Yes. Siguro kasi meron din kasi tayong parang ugali ng mga Pilipino na paglaki ng mga anak, parang kailangan tumulong sa pamilya. Wala namang problema na tumulong sa pamilya, basta nasa tamang way lamang siya. Meron kasi bata pa lang, parang sinasabihan na ng parents na, oy, paglaki mo, kailangan tumulong ka sa amin or iahon mo kami sa kahirapan. Parents forget na hindi investment ang mga anak, 'di ba? May sariling Very buhay din yung true. mga anak. Hindi pwedeng gawing investment na mangungutang ako, anak ko nang bahalang magbayad. Minsan, pera ng bata ang gagamitin, but then, ang masakit is yung bata yung gagawing magtrabaho. May papasok na doon yung child labor, debt bondage, trafficking in persons na siya. At ang masakit nito, kapag nagreklamo sila, dahil nga sa may pagkakautang ang parents nila, hindi nila tinutuloy yung kaso dahil sasabihin, babayaran na lang, or pag-usapan na lang. Or minsan tinatakot na sasabihin, ay mahirap lang kayo, mayaman kami, marami kaming koneksyon. Pananakot lang yun. But in reality, talagang pwede silang magreklamo. At ang ating gobyerno, andyan din ang ating mga NGOs, mga ibang stakeholders are willing to help yung ating mga biktima. Kumbaga, bluff lang yun ng mga ibang nakakasuhan na magsasabi na mayaman kami, may power kami. Pwede silang kasuhan. Yun nga lang is natatakot yung iba na mag-complain. Yes, exactly, attorney, no? So, importante talaga na meron tayong alam kung paano or kung ano mismo yung batas. Kasi yung worst pa, merong mga bata, ipapakasal talaga sa mga matatanda kapalit nga ng utang na inano ng mga parents nila. Sige, Kuya Jan, ano yung natin Before next? tayo mag-proceed sa next question natin, no? Dati kasi attorney, nauso yung van, yung puting van, di umano na kumukuha ng mga bata or ng mga tao, tapos binibenta yung mga internal organs. Maaari na po ba natin yung ma-consider as trafficking in person? Yes, trafficking in persons yun kasi yung pagbebenta ng lamang loob, lalo na yung kidney, yung heart, yung ating liver, yan yung pinaka-common na kinukuha na organ sa katawan ng tao at binibenta. In fact, sa black market, nagkakaroon na ganito. Isa na yan sa mga, anong tawag dyan, alarming situation na ni-raise ng ibang mga doktor doon sa Manila kasi maraming nagbibenta ng kanilang mga kidney. At yung sinasabi mo na yung napabalitang ina-abduct, aside from abduction or yung kidnapping case, pwede pang kasuhan ng trafficking in persons. Kasi magkakaroon ng effect yun sa health niya and at the same time, involuntary. Kasi yung pag-donate ng lamang loob, yung ating internal organs, may proseso ang ating gobyerno dyan. Outside the process na gagawin, black market na tinatawag, that is already illegal. So, patong-patong na kaso ang pwedeng i-file doon. Aside sa trafficking in persons, may violation pa under the revised penal code.
Ayun. So, mabigat po pala talaga siya na kaso. Mm-mm. So, moving forward, na-mention natin kanina na yung batas natin, patuloy siya na ina-update kumbaga. At ngayong taon, kakapasa lang ng Republic Act 11862. So, attorney, ano-ano nga ba yung mga salient points or features ng batas na ito? Okay. Ngayon, nagfo-focus yung RA 11862 doon sa tinatawag nating internet intermediaries na they consciously promote trafficking in persons online. However, dito sa batas na ito, hindi lamang doon sa mga taong sinasadya ang pag-promote ng trafficking in persons. Pwede na ring liable yung mga tao na hindi nila alam na nagpo-promote na rin pala sila ng trafficking in persons online, or kahit sabihin natin recklessly or by negligence. Like for example, yung isang trafficker, consciously, knowingly, nag-promote siya, o yung parang sasabihin nila, gusto nyong mag-good time, contact nyo lang ito, PM is the key. For 5,000 pesos, pwede na kayong makipag-sex sa isang 15-year-old girl or 16-year-old girl. So yun, liable siya under 11862. Yun knowingly. However, pag nagkaroon naman ng ibang tao, akala nila cool, akala nila magandang i-share at shinare nila yung post na yon, then that person, kahit pa sabihin niya hindi ko sinasadya, recklessly or by negligence, nag-promote siya ng trafficking in persons through the use of the internet, then that person will be also held liable under the trafficking in persons law. Sinasabi natin, attorney, no, na may may advantages yung paggamit ng internet at meron din namang negative advantages sa paggamit ng internet. Yun nga yung sinasabi nila na click before you, think before you click. Kasi baka mamaya yung shinare mo is nagpo-promote na rin para ng trafficking in person. Dito sa Zamboanga City, meron nang na-monitor na nagpo-post sa Facebook yung mga tinatawag nating mga walker. Sasabihin walkers or walker na maghahanap ng walker, ibig sabihin siya yung taga-offer ng mga tao or mga bata in exchange of sex for in exchange of money for sex, parang ganun. So alarming siya kasi ginagamit na online at marami at saka very accessible yung internet. Kahit nasa loob lang ng bahay or even minors, mababasa yon. So magkaka-idea sila, ay baka magandang trabaho ito, madali ang pera, pero hindi nila nare-realize na na-exploit yung pagkatao nila. Kahit pa sabihin natin, yes, nakakatulong sa family, but then yung impact nito, psychologically, emotionally, meron yan. Hanggang sa paglaki nila, dadalhin nila yan. And also, I would like to point out, isa rin sa key provisions ng RE 11862 is yung pagpepeke ng mga travel documents ng ating mga OFW or yung mga taong gustong lumabas abroad. Like for example, yung tampered or fake passports, di ba? And even yung mga peke na mga birth certificate, kasi di ba required din yun kapag lalabas. And yung mga certification, permit, or yung mga clearances from government agencies na kailangang ipakita bago makalabas ng bansa, those people who are producing fake documents, they will now be held liable under RA 11862, yung bagong trafficking, expanded trafficking in persons law natin ngayon. So aside from their liability under the revised penal code for falsifying documents, pwede rin silang kasuhan under RA 11862, which is wala siya dati sa ating RA 10364 at saka RA 9208. Ayun, mas maganda siya, no? Kasi parang matatakot na yung mga gumagawa ng mga fake documents na
instead na dumaan sa tamang proseso yung ating mga gustong mag-OFW, mas pinipili nila yung easy way, no, para makapag-abroad. Usually, yung easiest way, sila pa yung pinakamahal mangubra ng mga processing fee, yung Yes. mga ganong bayad sa mga documents na pinaprocess para makapag-abroad. So, na-mention din naman natin, attorney, no, yung sa internet nga, meron ding before, during lockdown natin, naglipanan yung iba't ibang post patungkol sa mga nag-hire ng OFW online. So, yun, laganap siya din during lockdown. So, syempre yung mga tao during lockdown, meron yung iba na wala ng trabaho. Syempre kung may pamilya ka, talagang breadwinner, pagtutuunan mo ng pansin or maghahanap ka talaga ng paraan para makapaghanap ng trabaho kahit nasa panahon ng pandemya. Meron ngang iba hindi na talaga napigilan na kahit na may pandemic or kahit lockdown yung ibang bansa, nag-abroad pa rin talaga sila. And usually, yung iba illegally na nakakapag-abroad sila. Yun, minsan na pagdating sa ibang bansa, doon pa sila na-exploit. Yun nga, na nagiging biktima sila ng trafficking. And mamumroblema na naman yung gobyerno kung paano sila pauuwiin, yung mga ganong senaryo po. Yes. So, ayun. So, Na-mention mo dyan yung yung pandemic. Apo. If yung trafficking, yung exploitation ginawa sa isang tao during crisis or pandemic, then that becomes qualified trafficking. So, yan yung maganda sa RA 11862. And at the same time, ngayon, isinali na rin na magiging qualified trafficking, ibig sabihin mataas ang penalty, yun na yung kapag na-commit siya during crisis, ngayon pandemic, and then na-mention na rin yung IPs, yung indigenous peoples, kapag IPs, ang member ng IP, ang biktima, magiging qualified trafficking siya. Ibig sabihin, yung pinakamataas na penalty under our law, ang ipapataw doon sa ating abuser. And then, kapag naging nabuntis or nagkaroon ng mental or emotional disorder yung victim, nagiging qualified trafficking din siya. Sinali na rin siya ngayon sa R 11862. And yun yung minention mo, yung online. Kasi they recognize yung online sexual abuse and exploitation of children. And tsaka yung child sexual abuse and exploitation material ng mga bata, kahit na virtual lang yan, but ino-offer siya online, then that person na nagkakalat ng mga exploitation materials involving children at lalo na sexual ang tema nung kanyang sinishare or pinopromote online, then that person will be held liable under RA 11862. Ayun. So, mas maganda na talaga yung ating expanded law on trafficking. Na-expand na siya, mas na-expand. Parang napaka-strengthened na talaga ng batas na ito. Dapat lang talaga na paigtingin din yung implementasyon ng batas na ito hanggang sa grassroots level or sa community level para mas maintindihan or magkaroon ng impormasyon yung ating mga komunidad patungkol sa batas na ito. Ayun. So sige, attorney, ano naman po yung mga punishable acts patungkol sa batas na ito? Okay. Nandoon pa rin yung tinatawag nating sex trafficking, forced labor, death bondage. Ngayon, meron sa under RA 11862, meron na silang sinali din na child laundering. Ibig sabihin, kumbaga, ipapaampon nila yung bata, making it appear na yung bata is already orphan or foundling. Ibig sabihin, iniwan or tinapon lang ng kanyang parents. Tapos, ang purpose nun is aampunin ng bata or ipapaampon. Tapos, ang purpose nun is gagawin lang palang prostitute or di kaya ipapagtrabaho, forced labor, yung mga ganun yung bata. Then, that is now considered as trafficking in persons. Isa siya sa, kumbaga, isinali. Kasi may mga bata na sasabihin, uy, ito wala nang magulang, pero meron pala. O itong bata ito, tinapon na lang to ng kanyang parents.
Tapos yung purpose pala is iba. Ang mas masakit pa dyan is kung ang purpose nun is para tanggalan ng organs, internal organs yung bata. Kasi nga, if you're going to compare yung organs ng mga bata sa matatanda, mas malinis yung kidney nila, di ba, yung liver nila. So, kapag kapag magkakaroon ng transplant, yung tinatawag natin, although sasabihin nila may yung pagmamatch-match, pero kasi mas ano yung mga bata mas malinis kasi wala pa silang bisyo. So yun yung mas nakakatakot na baka ipapaampon yung bata, pero yung bata naman hopeful na magkakaroon na siya ng loving family, tapos yung pala i-exploit lang din pala siya. Also, aside from those things that I mentioned, meron din tayong tinatawag na yung sex trafficking. Tapos, nandyan din yung recruitment of children into armed conflict. And then, meron din, so of course, yung pornography, lalo na laganap siya online. Hindi, yung iba, hindi siya nakikita in public. May patago, pero nangyayari at maraming tumatangkilik. Yun yung nakakatakot. And then, at the same time, meron din tayong tinatawag na yung mga nagsishow-show online na magpapakita ng kanilang maselang bahagi ng katawan na akala nila safe lang yun kasi walang touch-touch, hindi sila nahahawakan. But then, hindi nare-realize na na-exploit, lalo na yung mga bata. And when I say mga bata, lalaki at babae, nagiging biktima nito. At ang masakit, sometimes yun na, mga parents ang nag-uutos sa kanila na mag-show sila online dahil nga nakakatulong sa pamilya. And ang kanilang mga viewers, hindi lang local. Kung hindi, internationally, may mga foreigners na tumatangkilik. Especially na online yung transaction, pag nagbigay ng pera, yung bayad, online din. And ano pa, natatanggap agad-agad. Hindi na kailangan maghintay ng ilang oras or ilang araw. Pag sinabing na-send na, automatically papasok na sa account ng receiver. Yes. So dito na rin po pumapasok yung mga money remittances natin, attorney, di po ba? Yes, doon na yung, kaya sinali ng bagong batas natin, yung mga money remittances, even the banks, even yung mga remittance centers, at saka yung mga kahit nga credit card companies, kailangan na rin silang magbigay ng information or yung tinatawag natin na pwede silang i-monitor kasi sila yung way And in fairness, nagkaroon na rin naman ng kumbaga dialogue with them and they are willing to help, lalo na if suspicious na yung mga transactions. Through, of course, through the AMLAC, the Anti-Money Laundering Council, they can provide evidence. Kasi magiging liable din sila if kahit pa sabi natin recklessly or unknowingly or by negligence, na nagpo-promote na rin pala sila kasi sila yung nagiging way para lumaganap yung trafficking in persons. At saka isa rin pala, isa rin dito yung tinatawag natin yung trafficking under the guise of arranged marriage. Yung marami yan, lalo na yung mga Pilipino, wala namang problema if mai-inlove naman tayo sa ibang lahi, yung mga foreigners, kung totoo yun. Kaya lang, ang nakakatakot if ang purpose ng marriage is for exploitation. Pagdating nila sa ibang bansa, gagawin lang pala silang donor ng heart, donor ng kanilang kidneys, donor ng kanilang liver para sa family member nung kanilang napangasawa. O di kaya gagawin silang prostitute. So yun yung isa rin na tinitingnan. Meron naman yung mga anak nila ipapakasal sa ibang tao in exchange for money. So, yun din. Yun. So, yun no, nabanggit ni attorney na yung mga about sa remittances, kasama na nga siya sa ating batas, bagong yung expanded law natin sa trafficking. So, mas advantage siya kumbaga sa ating mga service providers kasi mas talagang matututukan o mamomonitor ng ating gobyerno yung mga big amounts. Kasi nga, yung mga simpleng video lang actually, mahal na yan, di ba? Yung bayad dyan sa kanila. And yung akala nga ng bata, walang physical touch, walang trauma, or akala ng parents, okay lang yun,
hindi nila alam yung emotional abuse or psychological Mm-mm. abuse na tinatawag natin, pasok na rin po siya doon. And yung arranged marriage, no? Kasi talagang simula noon hanggang ngayon, Kuya Jan, talagang uso pa rin siya. Yes, nangyayari at nangyayari pa rin siya. And good Mm-mm. thing na kasama na po siya dito, attorney, sa ating Talagang mas batas. Yeah. pinalawak talaga. Oo. Hindi lang before kasi yung mga isa sa mga napaparusahan yung mga kapulisan or attorney, pag hindi po ba mag-participate for example sa investigation yung mga money remittances, maaari din po ba silang makasuhan or Yes po, kasi may obligation na sila, lalo na yung mga suspicious transactions. Required sila na mag-submit ng report sa AMLAC, yung Anti-Money Laundering Council natin. Ayun. So, mas malinaw na siya ngayon. And yung kasi baka may mag-react na mga brothers and sisters natin sa Islam or Muslim, yung sinasabi nating arranged marriage is kailangan yung purpose niya is for exploitation. Okay? Kasi kung kinasal naman sila and then pagmamahal na rin naman yun, wala tayong problema doon. But if yung purpose is to exploit the woman or the child, yun ang problema di ba? Yung tawag dyan? They need protection. Yes. Okay, sige attorney. Ano nga ba yung mga penalty po para sa mga nahuhuling facilitators ng human trafficking? Okay. Yung mga nahuhuli ng trafficking in persons, kapag qualified trafficking ang naikaso sa kanila, ang penalty doon is life imprisonment and fine of not less than 2 million pesos but not more than 5 million pesos. Yun yung qualified trafficking. Ibig sabihin, yun na yung pinakamataas na penalty. Yun naman mga tao na nagre-receive or gumagamit ng traffic persons, they may be held liable or imprisonment. Meron siyang imprisonment from 6 years to 40 years, ranging from 50, yung fine, 50,000 to 5 million pesos. Yun namang attempted, ibig sabihin, hindi siya, kumbaga, lahat ng, kumbaga, hindi, yung exploitation, hindi siya tawag dyan, attempted stage pa lamang siya, pwedeng mapatawan ng parusa ng 20 years imprisonment and a fine of not less than 1 million pesos but not more than 2 million pesos. So mabigat. Mabigat talaga yung penalty. So, attorney, kung pag-uusapan naman natin kung ano yung mga karapatan ng mga naging biktima ng trafficking, ano-ano nga ba yung mga karapatan na meron sila, attorney? Okay. So, of course, magandang tanong yan dyan. Kasi yung mga biktima na ng trafficking, at least alam nila ano bang mangyayari sa akin ngayon, na-rescue na ako, andyan na, may kaso na. Ito yung mga kailangan na ma-provide sa ating mga traffic persons. Of course, number one dyan is yung access to justice. Yun na yung tinatawag natin na dapat merong legal protection. Okay? So, yung like for example, inoffer yung isang babae for sex in exchange of money, di ba tawag natin doon prostitution. And that is liable or considered as a crime under the revised penal code. But if that person is deemed as traffic victim, hindi siya pwedeng kasuhan ng prostitution. Di ba? Hindi siya pwedeng kasuhan kundi kailangan siyang protektahan. So hindi siya makakasuhan. And at the same time, yung consent, kahit pa sabihin natin na nagbigay sila ng consent, hindi siya magiging, anong tawag dyan? Defense. Opo. Yes, kahit pa sabihin, yung tinatawag nating willing victim, but then pag nakita natin na nag-take advantage si abuser sa kanyang vulnerability, then pwede talaga siyang protektahan under the law. And of course, yung tinatawag nating access to justice, meron tayong free legal assistance. Wala silang babayaran, wala silang gagastusin. Once the case is filed before the office of the city prosecutor or before the court, wala talaga silang
babayaran. Now, if the victim is not in the Philippines, nandoon sila outside the Philippines or nasa abroad sila, and in that case, yung DFA, yung Department of Foreign Affairs natin, sila yung magpro-provide ng free legal assistance and counsel. Bibigyan sila ng libreng abogado para maprotektahan na kanilang karapatan at saka makapag-file sila ng kaso in court. Kumbaga ipaglalaban sila ng ating gobyerno through the DFA. And I'm sure our OFW, alam nila, dapat alamin nila saan yung opisina ng ating DFA sa mga kung saang bansa sila. Kasi lahat tayo may mga opisina. And kung magkakaroon sila ng problema or meron silang complaint or even manghihingi lang ng legal advice, pwedeng mag-provide ng ating DFA, yung Department of Foreign Affairs. And that is for free. Wala silang babayaran. Kasi yung iba baka natatakot manghingi ng tulong legal dahil may babayaran. Wala pong babayaran po kapag ang lalapitan natin isang ating government institutions. Also, yung kanilang right to privacy and confidentiality. Hindi po pwedeng i-divulge or ilabas or i-expose ang names ng ating mga victims. Confidential po yan. Hindi yan pwedeng ipamigay basta-basta sa ibang tao or sa media or ipapakita yung kanilang identity sa media. Hindi po yan. Confidential po yan. Okay. Kasi yung iba baka ayaw magreklamo kasi ayaw nilang malaman ng ibang tao, ng mga kaibigan nila, or even yung mga malalayong relatives, or kahit kung sinong ayaw nilang malaman, protected po sila doon. Hindi malalaman yung kanilang identity. And at the same time, yung records na patungkol doon sa kaso, kahit na nasa korte na yan, hindi yan basta-basta ilalabas. Kahit kanino, kahit pa sa media pa yan. And at the same time, meron tayong tinatawag na Witness Protection Program. Pwede silang ilagay doon or mag-avail ng ating Witness Protection Program. At once nakalagay sa Witness Protection Program ang ating mga biktima as witnesses, may ipro-provide sa kanilang allowances. And in fact, in some instances, may binibigay din para sa kanilang pamilya. Kasi nga, minsan, ang worry nila is, paano na yung family ko? Well, under the Witness Protection Program, nagpo-provide din para sa kanilang pamilya para hindi na nila problemahin at talagang matutulungan sila sa paghahanap ng hustisya sa nangyari sa kanila. And aside from that, there are other stakeholders, including the mga NGOs, aside sa ating mga government institutions like the KKI, di ba? Nagpo-providing kayo ng therapy, housing, shelter, food, at saka yung mga mental health and dental services na pinoprovide ng ating gobyerno, ng mga NGOs na willing tumulong sa ating mga biktima. Yes. Yun. So malinaw na free, wala po tayong babayaran kapag tayo ay nagsumbong, nagreklamo na tayo ay naging biktima ng human trafficking, and may mga serbisyo pa tayong matatanggap mula sa ating gobyerno. Ayan, sige po. Attorney, ano ang dapat at pwede nating gawin para maiwasan itong human trafficking? Okay. It's very important na yung cooperation din ng ating community, although ang ating government, yung mga stakeholders natin, law enforcers, yung mga member ng task force, yung anti-trafficking against interagency against trafficking in person, pwedeng tumulong sa kanila. But then, yung ating community, sila yung pwedeng makatulong kapag nakakakita na sila ng red flag. Yung tinatawag natin na mga signs na baka biktima na sila ng trafficking in persons. Isa na doon yung visible physical injuries or abuse. Baka pwede, yung tinatawag nating mga marites. Minsan, hindi sila nakakatulong, but in some instances, in some extent, nakakatulong na rin sila. Kaya nga sabi ko, yung mga law enforcers natin, yung mga, pag may mga kwentong marites na, hala, si Juan, ino-offer niya yung anak niya for sex, for prostitution. Baka kailangang i-investigate din yun kasi
baka totoo. Kung hindi totoo, mas maganda. Pero kung totoo naman, kailangan nating umaksyon, di ba? And then at the same time, kapag nagkakaroon ng mga law enforcers or authority figures, yung mga taong nasa gobyerno or nasa posisyon or yung mga stakeholders, kapag kinakausap yung isang tao, tinatanong na, okay ka lang ba dito sa pinagtatrabahuan mo? They cannot, they avoid eye contact kasi parang may iniiwasan sila. And then at the same time, yung pag sumasagot sila, magigets naman natin kung rehearsed yung response nila na para bang may nag-utos na, eto sabihin mo, okay ka lang dito, ha? Like, pag tinanong kung ano ba itong ating videoke, sabihin mo, videoke, bar lang ito, wala tong extra service ng sex, mga ganyan. Tapos may mga signs na may mga kwarto-kwarto. Bakit may yung bar ng traffic, yung bar ng videoke, may mga maliliit na mga kwarto-kwarto. Kasi accordingly, may mga extra service na nangyayari. So, importante na may makikitang red flags and at the same time, kailangang umaksyon kaagad. Isa pa is yung kulang ang kanilang official identification document. At saka yung mga travel documents na ipapakita nila, if it appears na tampered or fake, then kailangang aksyonan kaagad, magkaroon ng investigation. Yun po. Ayun. Kaya kuya dyan, no, importante din na yung ating barangay, yung mga naglilingkod sa ating barangay is aware sa batas na ito and alam kung ano yung nangyayari sa community. Kaya pumapasok yung prevention din, no? Hindi lang tayo puro response or rescue, kundi yung pag-prevent din na mas lumaganap yung issue at usapin ng human trafficking. Yes. At ginagawa natin yan, ginagawa ng KKI sa tulong na rin ng ating mga stakeholders tulad ng DOJ, tulad nila fiscal, suking-suki yan sa ating mga activities, lalong-lalo na tungkol sa anti-trafficking in person. Ayan, so bilang pangwakas, attorney, no, ano ang ating paalala sa ating mga kababayan na nag-iisip o nagbabalak na mag-abroad bilang OFW? Okay. Ang may papayo ko po dun sa mga taong gustong magtrabaho abroad, wag po kayong lalapit doon sa mga taong magpa-promise sa inyo na ifa-facilitate yung paglabas ninyo ng bansa, pero hindi sa tamang proseso, hindi sa legal na proseso, yung tinatawag nating backdoor. Kasi most of the victims, through backdoor, yung pagpunta nila sa labas, tapos pagdating nila doon sa bansa ng kung saan sila magtatrabaho, i-exploit lang sila, gagawing prostitutes, or di kaya sex slaves, or di kaya naman ay yung forced labor na tinatawag natin. Kasi minsan, yung mga nag-recruit sa kanila, sasabihin na wala naman kayong ginastos, may utang kayo, kailangan yung pagtrabahuan. Minsan, 2 taon o 3 taon na it's either maliit lang yung ibibigay na sweldo or minsan wala talagang sweldo dahil malaki nga yung ginastos sa kanila. Be sure na kapag mag-process kayo ng inyong mga travel document, dapat po sa agencies, government agencies po talaga at hindi sa mga fixers. Kasi po baka mamaya tina-traffic na kayo dahil fake yung documents or di kaya tampered naman po. And then, pag may magsasabi sa inyo, if you're a minor, at sasabihin, mag-iengganyo sa inyo na gawa ng fake birth certificate, at tapos pag sasabihin mo of legal age ka na, wag po kayong papayag, kasi definitely, ma-exploit lang pagdating sa ibang bansa. And at the same time, kapag nalaman ng gobyerno dun sa bansa kung saan sila pupunta na fake yung travel document, pwede pa silang makulong at the same time. So, iwas po tayo doon. And kapag tumitingin po tayo online, kasi most of the recruitment, online na rin siya, be careful po kasi sumusunod sila, pero yung communication nila is online or text messages, pero walang face-to-face. Kaya kapag nagkaroon ng investigation, hindi nila masabi or hindi nila maituro sino yun. So be very careful. Kapag walang opisina kung saan kayo nagtatransact at hindi ninyo nakikita face-to-face yung tao na sinasabing tutulong sa inyo para makalabas, huwag po kayong pumayag. Mas maganda na may opisina
kapag nabulilyaso, pwede ninyong ituro at pwede ninyong puntahan kung saan kayo pwedeng magreklamo. And at the same time, yung ating mga kabataan, naiintindihan ko na kailangan ninyong tumulong sa inyong pamilya, but please, wag sa ibang paraan na ma-exploit yung katawan ninyo or kayo kasi may effect siya. Hindi nyo pa man yan naiintindihan or nare-realize at present kasi mga bata pa kayo, but in the future, meron siyang impact psychologically and emotionally. Maghanap ng ibang paraan kung paano makatulong. We can use the internet. Like for example, magbenta ng mga items. Gawa kayo ng mga products na pwedeng ibenta. Or di kaya mga pagkain na pwedeng ibenta. Wag lang po yung inyong sarili. Kasi kawawa kayo. Kayo rin ang, kumbaga, magdadala ng negative result or impact nito in the future. Sa iba naman mga tao sa community, wag naman po tayong maging mapanghusga. Instead of judging other persons, mas mabuti siguro kung tulungan. Baka may pinagdadaanan yung ibang tao, kaya naeengganyo sila na pumayag sa kanilang exploiters or sa mga abusers. Instead of judging them, baka pwedeng tulungan sila na dalhin sa mga proper agencies na pwedeng magbigay ng tulong sa kanila. It's either financial or yung mga therapy. Mas mabuti pong ganun. Yun. Sige. Maraming salamat po ulit, Attorney Sharon May Sales Belisario ng DOJ-9 para po sa inyong presensya sa ating discussion ngayong umaga patungkol sa mga batas na pumoprotekta sa mga biktima ng trafficking in person. I'm sure marami pong natutunan ang ating mga listeners at viewers ngayon sa ating discussion. At huwag po natin kalilimutan ang mga paalala para maiwasan natin ang maging biktima ng human trafficking. Kung meron pang ibang OFW concerns, maaari kang magbigay ng mensahe sa 702 DZAS FEBC Radio TV FB page at sa Serbisyong OFW FEBC Radio. Yan. So magkarinigan po muli tayo sa radyo, online at dito sa cable channel 185 sa Signal. Ito'y sa pakikipagtulungan ng GCTV para sa isa na namang edisyon ng Serbisyong OFW laban kontra human trafficking. Kasama pa rin po ang inyong lingkod. Ito po si Aiza Nudin at Arnold John Marte ng Katilingban sa Kalambuan Organization Incorporated o KKI. Maraming salamat sa pagsama sa amin at pagpalain ng Diyos ang mga OFWs at ang kanilang mga pamilya. Ako po si Noel Capasio sa Jeddah, Saudi Arabia, kaagapay ng Serbisyong OFW. Serbisyong OFW. Yeah. 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 Yeah.